Samantala, tugon ng masa survey hinggil sa flood control investigation ating pag-uusapan kasama si Dr. Guido David ng Octa Research. Dr. David, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali, Asek Weng and Director Nicolette and Romeo, Commissioner Romeo. So, and good morning sa mga viewers and listeners natin. Okay, sir, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano yung pangunahing layunin ng tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research nitong September 25 hanggang 30 ng taong ito? Yes, tama ka nga, Asek Weng. So, this is a tugon ng masa survey ng Octa Research conducted September 25 to 30. Nationwide survey with 1,200 respondents. Margin of error is plus minus 3%. This is a face-to-face survey. So itong probes na ginagawa natin ay non-commission at ang layunin nito ay para makatulong sa ating mga kababayan and also din para sa mga sa ating administration to give guidance din para mabigyan ng impormasyon. At ang tinanong nga natin, actually marami tayong tinanong dito tungkol sa flood control projects, pero ang unang tinanong natin kung agree ba sila sa decision ng ating Pangulo na i-expose publicly ang corruption sa infrastructure projects. At lumabas dyan, Asek Weng, ay 83% ay agree sa ating Pangulo na doon sa decision niya na i-expose yung flood control corruption. So 3% lang nag-disagree at may 13% na undecided. At dito naman sa 83%, pinakamataas sa Metro Manila, NCR, 91% ang nag-agree. Sa balance doon naman, 90% ang nag-agree. Yes. Sir, ano po yung pinapakita ng mga numero na yan ng resulta ng survey patungkol sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa korupsyon sa mga infrastructure project ng pamahalaan, lalo na sa mga proyekto sa flood control? Yes, Commissioner Romeo. So, ang pinapakita nito ay na agree sila, gusto nilang malaman at magkaroon ng kaalaman dito sa mga sa corruption. Kasi yung mga tao, isa sa mga issues na nakikita nila yung corruption sa government at ito yung isang hadlang sa ating pag-progress as a nation. At and that's why they agree with the president dito sa pag-expose ng corruption. In fact, isa pa nating tinanong dito, Commissioner Romeo, is ano yung naramdaman nilang emotion dito sa mga issues na to. At 60%, more than half, ay nagsabi na anger or outrage ang naramdaman nila. May 30% na nakaramdam ng fear or anxiety. At 9% may nakaramdam ng sadness or sorrow, nalungkot sila. Pero karamihan ay galit. At nakita natin ito sa ating recent mga protest. Yung mga protest naman natin ay against corruption. And nakita naman natin, karamihan ng mga kababayan natin, in support of the administration pa rin ng ating Pangulo. So gusto nila yung ginagawa ng ating Pangulo na pag-expose nito, mga infrastructure corruption. Yes, sir. Sa survey, ano po ang mga dahilan ng mga respondents natin kung bakit sila naniniwalang laganap ang korupsyon sa mga infrastructure projects? Well, magandang tanong yan, Director Nicolette. And although hindi namin tanong exactly yung mga whys, usually sa survey kasi limited lang yung questions na natatanong namin, kaya more of multiple choice siya. Hindi kami nakapag-conduct ng mga FGDs. Pero isang natanong natin, aside sa emotion nila, ay ano yung nila, gusto nila maging outcomes dito sa mga infrastructure projects. And although yung mga respondents, they're allowed to select multiple answers, ang pinakamataas dito ay 68% to hold corrupt officials and contractors accountable. So yan yung siguro isa sa mga dahilan kung bakit sa tingin nila dapat magkaroon ng mga investigation. Pero yung pagkalaganap syempre ng
ng corruption, ay siguro nararamdaman din ng mga taong bayan na yun nga, kunyari, especially sa flood control projects, meron tayong mga pondo for flood control. Pero nakita natin at sinabi mismo ng Pangulo na common pa rin, prevalent pa rin yung pagbaha. In fact, flooding has gotten worse this year compared to the previous years. So, pero yan sa mga expected outcomes, aside from holding accountable yung mga contractors and corrupt officials, 58% din sinabi, kailangan maibalik itong lost or misused public funds. And also 58% din gusto makita imprisonment of those proven guilty. Doc, ayon pa sa survey, 8 sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa hakbang ni Pangulong Marcos Jr. na isiwalat yung mga kaso ng korupsyon. Ano po ibig sabihin nito sa pananaw ng publiko pagdating sa transparency at tiwala sa pamahalaan gaya ng nabanggit ninyo po kanina? Well, I think mataas yung tiwala nila sa ating Pangulo dahil nga sa pag-expose ng ating Pangulo dito sa kasi walang ibang Pangulong gumawa niyan, ASEC niya. 'Di ba, na parang yung Pangulo mismo yung nagsabi na kailangan investigate natin yung government. Siyempre, although yung Pangulo may siya yung nasa taas, marami tayong mga sub-agencies at institutions na pwede natin hindi natin nakikita kung anong ginagawa nila unless investigate natin. At nakita nga natin, kunyari, meron mga district engineers sa DPWH na involved dito sa flood control projects, sa mga ghost projects. So, I think yung tiwala nila sa ating administration, at least sa Pangulo, ay mataas. Pero yung tiwala nila sa certain agencies ay apektado. And kasama dito yung DPWH. I think tinamaan yung pagtiwala ng ating mga kababayan sa ahensya tulad ng DPWH. Pero confident naman ako ngayon sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon na magagawa niya yung kaya niyang gawin para maiayos itong scandal natin sa flood control projects at infrastructure projects. Pero marami tayong kailangang gawin. This is just the start. At maraming investigate, maraming huhukayin. Kaya we have our plates full, kumbaga. Pero yung Pangulo natin is on the right track. And I think supportado siya ng ating mga kababayan in this regard. Yes. Sir, nabanggit din sa survey na gusto ng publiko ang institutional reforms sa pamahalaan. Ano po ang mga uri ng reformang ito na madalas lumilitaw sa sagot ng mga respondents? Yes, magandang tanong yan, Commissioner. So, yung as far as institutional reforms, nabanggit ko na yung ibang na gusto nila maging outcomes, pero a bit lower, pero kasama rin sa mga reforms na gusto nila mangyari. Ensure efficient implementation of quality flood control projects, 41% nagsabi niyan. And then strengthen transparency and strict monitoring of all government infra projects, 34% naman nagsabi niyan. 27% nagsabi faster completion of government infra projects, and 24% nagsabi restore public trust in the government. So to summarize, una-una, meron mga gusto yung immediate outcomes, which is to hold those corrupt officials and contractors accountable, mabalik yung pera, at makulong yung mga guilty. Pero aside from that, moving forward, gusto rin nila increased transparency ng projects, and then yung implementation ay mas maging efficient, and then mapabilis din yung paggawa ng mga projects na to para mabalik yung trust or tiwala ng mga tao sa ating gobyerno. Sir, sa survey po na ito, paano po tiniyak ng Okta Research na patas at kumakatawan ito sa buong bansa? Well, Director Nicolette, yung mga surveys naman
periodically kinoconduct ng Okta Research. And we're bound by yung ethics of a survey firm. So, ginagawa namin ay randomize talaga yung pagpili ng mga respondents. Hindi siya nakafocus sa isang area. In fact, makikita natin may distribution tayo ng demographic across different ages, socio-economic classes, and different regions, 300 sa NCR, 300 sa Luzon, 300 Visayas, 300 sa Mindanao for the 1,200. And completely randomized yan. And we ensure yung anonymity ng respondent to protect their data. So sa Data Privacy Act natin yan. Kaya we hope, of course, yung mga surveys naman may margin of error tayo, pero we hope na this accurately reflects yung sentiment ng mga tao. And ang maganda sa mga surveys, so pwede siyang i-conduct ng mga ibang survey firms or ibang agencies para matest natin kung yan nga ba talaga nakikita. But may confident naman kami sa survey results natin. Sir, may napansin din po ba kayong pagkakaiba ng pananaw sa pagitan ng mga taga Metro Manila, mga taga Luzon, Visayas at Mindanao tungkol sa issue ng korupsyon sa bansa? Yes, actually nakagulat kasi although sinabi natin na 83% nga ay suportado sa ating Pangulo, mas mataas to sa Balance, Luzon at sa NCR na 9 out of 10 ay suportado dito sa pag-expose ng corruption. Pero sa Visayas, it's only 64%. Although majority pa rin siya, mas mababa siya kumpara dun sa ibang regions. And sa Mindanao, 78%. Although across socio-economic classes, medyo similar naman yung response nila. And then yung emotions na naramdaman nila, makikita natin, especially sa mga kabataan, sa youth, sa mga 18 to 24, mataas yung naka-experience ng anger, 64%. Whereas sa mga medyo mas may edad, mga 55 and above, medyo mas mataas yung mga sadness or sorrow, yung nalungkot sila. Baka more realistic sila, pero yung mga kabataan natin, yun nga, naramdaman talagang outrage na bakit ganitong nangyayari sa ating sa kaban ng bayan, sa ating taxpayers' money. So mas aware na yung mga kabataan ngayon, and that's why mas may outrage. Pero again, majority of them sinusupport yung Pangulo sa kanyang decision to expose the flood control, yung mga scandal dito. Sir, may balak po ba ang Okta na sundan o i-update ang survey nito sa mga susunod na linggo o buwan upang makita kung nagbago ang pananaw ng mga Pilipino sa mga isyung kinakaharap natin ngayon? Yes, definitely. We will do this periodically. Every quarter kami nagsasurvey, Commissioner. Ang isa ko lang hindi nabanggit pala, may isa pa kaming tinanong dito. And this was back in September. Tinanong natin kung ano yung preferred institution to lead the investigation of the flood control scandal. At ang pinakamataas, 46%, an independent commission composed of honest individuals from the private sector, such as the ICI. So, even back in September, agree na yung mga tao, most of them agree na doon sa ginawa ng Pangulo na mag-compose ng ICI at ito yung mag-head ng investigation. Of course, yung transparency ng ICI, syempre gusto natin ma-uphold yung transparency and fairness. Doon sa same question na yan, 23% nagsabing Senate Blue Ribbon and 13% nagsabi House of Representatives. Pero majority, 46% sinabi gusto nila yung independent commission ang mag-head ng investigation. Pero itong question na ito siguro, hindi na namin mauulit ito sa susunod na surveys. Pero yung mga iba, yung flood control outcomes at yung ibang mga probes, pwede namin itanong ulit next quarter para makita natin kung may pagbabago at baka magdagdag kami ng mga additional questions. Lalo na ngayon, kung may mga lumalabas na bago mga issues, pwede namin isama sa survey. Okay, sir, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan. Yes, salamat ulit sa pag-imbita dito sa ating programa, sa laging handa.
At tayo, alam ko maraming nakakaramdam ng, ng outrage, ng galit dito sa mga nating mga flood control projects, sa mga ghost projects. Pero yung ating Pangulo, nakikita naman natin na andun yung kanyang puso na para makatulong sa ating mga kababayan sa ating bansa. So, ang kailangan natin gawin, syempre, unang-una, supportahan natin. Kasi pare-pareho naman yung gusto natin, di ba? Ma-expose ito mga corruption. So, maganda, supportahan natin yung ating government dito sa layunin na ito. At kung medyo nabuwasan ng tiwala natin sa ating gobyerno, hindi naman lahat sa gobyerno ay ganito. Nakikita natin maraming agencies naman sa gobyerno ang nagsisilbi talaga at gumagawa. At marami akong kilala mga government employees. Kasama na rin siyempre sa PCO na andun yung puso nila para makatulong sa ating bansa, sa ating mga kababayan. So, wag natin i-judge based on a few bad apples yung the whole orchard, kumbaga. Kaya nga, yan gustong gawin ng ating Pangulo para malinis natin at mapahusay at mapabuti ang ating bansa kasi yun nga, yung bagong Pilipinas na slogan ng ating Pangulo, yan yung gusto niya. Gusto niya ma-improve at bigyan natin ng suporta para tayo lahat ay matulungan at mag-improve ang Pilipinas. Ayan lang, maraming salamat at magandang hapon. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Guido David ng Octa Research.